Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa anumang parte ng mundo kayo na andon. Ngayon po ay araw ng Martes. Ano bang date ngayon? 29. October 29. Ilang araw na lang at Halloween na. Okay? So, kamusta po kayo? Papansin nyo ba ngayon ay medyo madilim pa, alas 7 na, madilim pa. So talagang ganun, mas mahaba na ang gabi ngayon, mas maigsi na ang araw. At any rate, kamusta po? At hari nawat kayo nasa mabuting kalagayan kahit saan man kayo naandun. Palagay ko by this time balitaan nyo na o isa kayo sa mga nanood ang napakahabang Senate hearing sa Blue Ribbon Committee hearing ng Senado na naandun at umapir si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo, na siyang chief architect of drug war, na ginagawa niya since nasabi niya nung nandun pa siya, mayor pa siya ng Davao, hanggang sa naging presidente siya. Ginawa niya sa buong Pilipinas. Okay? So, may napansin ba kayo? Ano bang mga napansin nyo? Just comment down below. Kung ano ang mga napansin nyo. Ako po, isa sa mga napansin ko ay nagkaroon po ng platform o ng pagkakataon na lumabas na naman si Digong. At kanyang pinagtanggol ang kanyang war on drugs, Dati na niyang mga sinasabi yun, at nagkaroon lang siya ngayon ng platform na sabihin niya uli. Hindi yung mga katulad na ginagawa ko yan o ginawa ko yan para ipagtanggol o protektahan ang kapwa Pilipino, ang kanilang safety, yan ang mga sinasabi niya. Ginawa ko yan para matigil ang drugs, dahil mahal na mahal niya daw ang Pilipinas. Alright, so dati na yan. Dati na yung semantics na yan, At nabigyan siya ng pagkakataong sabihin na naman yan sa harap ng maraming tao. Pero mayroon pa kayong napansin, yung mga sinabi niya yun ay mukhang nga lang, salita nga lang, salita lang. Kung pag-iisipin niyo pong mabuti ang kanyang mga sinabi, ay parang wala naman siyang pinanindigan. Wala siyang pinanindigan. Anong ibig kong sabihin? Okay, meron pong siyang sinabi na let me read it. Meron siyang sinabi during the hearing na I will take full legal responsibility at ako ang makulong. Diba? I will take full legal responsibility at ako ang makulong. Yun ang sabi niya. Atin pong tingnan yan, sinabi niya yan. Ano bang, siya ba'y seryoso sa sinabi niya yan? Ano bang ibig sabihin niya ng full legal responsibility at ako ang makulong? Okay, tingnan natin. Full legal responsibility. Alright, nung pong siya ay tinanong, so paulit-ulit niyang sinasabi, I will take full legal responsibility at ako makulong. Ako na ang aako sa mga kaparusahan. Ganun ang sinasabi niya. Pero nung tinatanong na po siya ni Honorable Risa Hontiveros, tungkol sa pagkamatay ni Kian de los Santos at mga tao pang namatay, na ang mga may sala, like for example yung mga pulis na pumatay ang gumawa kay sa minor de edad na katulad ni Kian de los Santos, ay nakulong na po, convicted na, at nasa jail na. Okay, so tinanong ni Risa Hontiveros si Rodrigo Duterte kung since
kukuhanin daw niya o he will take full legal responsibility, ay siya ba ay handa bang tanggapin o na siya ay responsable sa pagkamatay ng mga minor de edad na yan? Alam niyo po ang sagot. Nung una ayaw niya sabihin, sagutin ng diretso. Alam niyo naman si Digong, ano? Ayaw sumagot ng diretso niya, no? Pero napilitan siyang sagutin. Ang sabi niya, hindi. Hindi daw siya kukuha ng responsibilidad sa pagkamatay ng mga batang yan. Ano? So, sa salitang yun, ano, akala ko ba, napakadali, no? I will take full legal responsibility. Ako makulong. So, noong in-specify na ni Risa Hontiveros, ang isang kaso na maliwanag na naging sala ang mga pulis, ay bakit hindi siya magkaroon ng full legal responsibility? At bakit hindi siya nagpakulong? Right? Bakit ayaw niyang magpakulong dahil sa pagkamatay na yan? Right? So ano? Umatras ba siya? Binobolo lang ba niya tayo? Binobolo lang ba niya ang mga pulis? Hindi siya magpakulong at sa isang kaso na definitely na-convict ang mga gumawa? Bakit hindi siya magpakulong kasama ng mga pulis? Considering siya naman na nag-utos. Hindi ba? As simple as that. Alam niyo po sa ating revised penal code, meron pong 3 klase ng principal tatlong classification sa paggawa ng krimen, ano? Ng principal, what I call it. 3 kinds of principles in the commission of the offense. All right? Ang una, the principal, the one who committed the crime. Yan po yung mismong gumawa. Ano? Padalawa, yung tumulong para magawa ang krimen. At ang patatlo ay yung nag-udyok para gawin ang krimen. Okay. So, isa, siya mismong gumawa. Padalawa, siya ang tumulong sa paggawa. Patatlo, ang nag-udyok. Definitely, doon po sa tatlong yun, ano? Yung una na siya ang gumawa, hindi po si Duterte ang gumawa ng krimen sa pagpatay ng mga batang yan. Ano? Hindi siya. Dahil yung mga pulis. Padalawa, hindi rin po siya ang tumulong para gumawa ng krimen na yon. Dahil kahit wala siya doon sa lugar na yon, nangyari ang krimen, ano? Sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Pero sa patatlo, siya ang nag-udyok. Di ba? Siya ang nag-udyok. Sa tingin niyo ba pwede siyang pumasok doon sa pag-uudyok? Palagay ko, no? Pwede siyang pumasok. Principal by inducement. Ano? Principal by inducement. Siya ang nag-udyok. So inudyokan niya yung mga pulis, di ba? Sabi nga niya sa Senate hearing, kung walang armas, armasan nyo. Pilitin yung lumaban ang akusado o ang suspect para ma-justify ang pagkamatay nila. Kung pag pinatay nyo na, patayin nyo pag may lumaban. At pag hindi lumalaban, udyokan nyo na lumaban. At then patayin nyo. Yan po ang mga salita ni Rodrigo Duterte. Ano? If I'm not mistaken, yan po ang pagkakaintindi ko na. Right? So, pwede siya sigurong pakapasok sa pag-uudyok, ano? Inudyokan niya or ininduce or inutusan niya ang mga pulis na gawin niya. At so, dapat siya ay kasama as principal in the commission of the offense. Okay? So, dapat siguro na patunayan muli, ano?
at makabalik uli. Ewan ko ba kung dapat nga ba siyang bumalik dyan sa Senado, dahil alam naman natin na binigyan lang ng mga senador na yan ng platform nakapagsalita para mabola na naman ng mga tao. Ay. At napansin nyo ba na mukhang iisa lang talaga ang senador na naandun na gustong matuto o gustong malaman kung ano talaga ang pangyayari sa war on drugs nila. Yan lang po ay si Risa Hontiveros. Siya lang po ang nagtanong ng mga matitinong tanong tungkol dyan sa war on drugs, kung ano nangyari. Okay? Yung pong ibang senador diyan, even the moderator, I am so frustrated. Even kay Coco Pimentel, akala ko naman talagang matino siyang lagay nating moderator doon pero wala rin kitang-kita mo talagang pinapanigan at binibigyan ng tulong si Rodrigo Duterte diba? Meron pang itong ibang mga defensive team doon ni Rodrigo Duterte, meron pa rin, kumpleto sila Nandun si Tolentino, nandun si Bato, nandun si Bongo, nandun si Robin Padilla, nandun si Jinggoy Estrada. Talagang kompleto sila Makikita nyo naman na ang pagtatanong ay talagang halos ibigay na ang sagot kay Duterte. Binibigyan nila ng laya na mag-explain si Duterte doon. Ganong hindi naman nasasagot ang mga tanong, paikot-ikot lang. Hindi naman sinasagot yung mga tanong nila Di ba? At padatlo, ito pa, pinayagan ng mga senador na yan na babuyin ng institusyon ng Pilipinas, the Senate institution. Bakit ko sinabi yun? Isipin nyo ba naman, payagan naman si Duterte na magmura? Pagmumurahin ang mga tao doon. O magsalita ng puro PI. Yun lang, yun ang naririnig ko Right? May pagdadabog pa, may pagsuntok pa sa lamesa. Talaga bang ganyan na kayo katakot sa taong yan? Siguro dahil alam nyo nga, sigurong maaaring pumatay o maaaring totoo yung sinasabi niya I don't know. Ganyan kayo katakot, ganyan kayo kabahag. Alam nyo, talagang siya ang panalo sa round na yan Talagang si Duterte ang nanalo diyan. Pinayagan yung bastusin kayo. Alright? Siya ang nagtaob ng lamesa dyan. At wala kayong nagawa, yung mga senador na yan. At sinasabi ko nga, isa lang ang tumindig dyan. At babae pa. Kayong mga lalaki na nandiyan, mga senador, wala kayong nagawa. Kung hindi tulungan ang isang mamamatay tao. Right? Ang isang presidente na nag-architect ng drug war na libo-libo ang namatay. Kayo ba naniniwala talaga na yung libong yun ay lumaban? Abay, pag-isip naman kayo. Dahil kung kayo naniniwala, kayong mga nakikinig dito, kung kayo'y naniniwala na yung libong taong yun na namatay during the drug war ay lahat ay lumaban, wala na akong masabi. Isipin niyo pong mabuti. Isipin niyo mabuti. Alright. Hanggang dyan na lang po muna uli. At tingnan natin kung ano pang mga mangyayari sa Senado. Papayagan pa talaga nilang, kung meron ba talagang mangyayari diyan sa investigasyon yan sa Senado. Okay?
So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.